are plants that have been genetically engineered so which plant the application of specific herbicides. These crops are designed to tolerate the use of herbicides, allowing to control weeds more effectively and increase crop yields. Experts believe that herbicide-resistant crops are subject to rigorous safety assessment and regulatory approval processes in many countries to ensure they don't pose any risk to human health or the environment. For example, guys, cornfield. Ang tanom sa ang corn, kebot nga na ng herbicide. Tapos, yung process na guys kay, di ba taas man siya ng corn. Ang tanom sa corn, ang cornfield, taas man siya na siya. Like, lapas na ganito na sa tao. O, inika-apply sa herbicide, kay, dili na siya mo overgrow. And, maprotektaan na ang corn. Nga dili gani makuanan og dili tubuan og lain nga tanom, like for example cornfield, tapos lain ni tubo na tanom. Example, ang lain ni tubo na tanom is kanang rose, di ba, kanang cornfield tas rose ang kuan ni kalit og tubo na rose, like uneven case tanan ba na cornfield tas ni tubo nga rose. So inika-apply dili lang pag protekta ang kuan sa herbicide sa tanom guys, kanang kuan sa siya sa gani ang mopatay sa mga like unwanted plants. Siya mo patay sa unwanted plants, tapos mao na siya nga kanang nindot ang pagtubo sa plant and nindot sa dang kalabasan ni ka-harvest kay nabot nga malog herbicide resistant crops. So mao na siya guys ang example of kanang explanation about sa unsa jud ang herbicide resistant crops. And kung nagkuan mo guys, namoy pangutan na nga unsay kalahian sa pesticide o herbicide. Ang pesticide is nag-focus ra siya sa mga insects. Like, iyang patyo ng mga insects. And ang herbicide, ang gi-focus ra niya, ang pag-protect niya sa tanom. Pareha na silang doon sa pesticide o herbicide. Ang pag-protect nila sa tanom, ang ilang kalahian lang jud, kaya ang gi-focus sa pesticide is ang insects, like mga insekto. Nya ang herbicide kay ang iyang patyon is kanang mga tanom gani na like mga tanom na dili related sa kana na field baron ni na kanang dili related na kanang sa lahi ana nga tanom ba. And ang tagasagaran jud or ang gi-focus jud sa herbicide guys is kanang mga weeds nga tanom. So mao na akong example guys na like weed nga tanom is kanang pareha sa soybean, pareha sa marijuana, pareha sa corn nga akong gi-explain bago pa lang. So that's all. Plants with high nutritional value. First is chia seeds, high in omega-3 fatty acids, fiber, and protein. Chia seeds. Ang chia seeds guys kay maayo kina siya nga tambal sa omega-3 fatty acids, fiber ug antioxidants. Pwede po na siya ipuno sa imong smoothies, yogurt, or gamiton nimo siya nga pang-topping sa imong salad. Nya kung i-mix na siya as a liquid, mahimo na siya murag kanang gel gani guys. Nya known pod kani siya nga pwede siya mahimong ingredients sa mga lutuonon. Ingana. Second is broccoli, rich in vitamin C and K, has well-balanced fiber. Broccoli.
Broccoli is a nutritious vegetables with high in vitamins, minerals, and fiber. Ang broccoli guys kay good for healthy diet na siya. Kung ganahan mo mag-diet, ganahan mo magpa-lose weight, kaon na mo broccoli. Third is almonds, nutrient-dense with healthy fats, protein, and vitamin E. Almonds. Almonds is a nutritious snack packed with healthy fats, protein, vitamins, and minerals. Noon sad kayo ni siya guys kay mo support ni siya heart health nga mag-provide po ni siya good source of energy. Mao na siya. Fourth is lentils, high in protein, fiber, and various vitamins and minerals. Lentils. Ang lentils kay gamito ni siya sa mga klaseng mga pagkaon like sopas, utan, or salad. Mura na siya gimuga ng ingredients gani guys para pangpalasa ang anak. Fifth is avocado, packed with healthy fats, fiber, and vitamins A and C. Avocado. It's one of the fruits nga favorite kaayo ninyo or nako. Labi na but nga siya og condensed milk sa nga klase nga gatas sa anak.